Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, mabuti at maganda na tayo ay nagdarasal at nananalangin. Pero mas mabuti at mas maganda kung tayo ay nananalangin at nagdarasal para sa iba. Dahil may kapangyarihan din, may himala din kapag ikaw ay nagdarasal para sa mga taong minamahal mo. Tandaan natin kung anong ating binibigay, yan din ang babalik sa atin. Sundan natin ang halimbawa ng ating Panginoon na pinagdasal tayo bago man siya umakyat sa langit. Kaya naman hanggang ngayon, nararanasan natin, nararamdaman natin ang kanyang grasya, ang kanyang pagpapala. Sa mga napakaraming beses na kung saan, dahil sa ating mga problema, nanalangin nga tayo, pero nakalimutan natin na meron din pangangailangan ang ibang tao. Tayo'y magpakumbaba, hilingin natin muli ang tawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan, tinitipon ng iyong Espiritong banal. Ang kaloob ikaw ay wagas na pagtapatan, at ang kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat iniligay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mga mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpatibay sa inyo
at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinahangad ang pilak, ginto o pananamit ni numan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang mapagbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikitang uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan. Ang lakas na ginamit mo noong kami isinanggalang magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitan ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan, mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, si Jesus ay tumingala sa langit. Nananalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang binigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paano tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang binigay. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Tinalaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman,
sinusugo ko sila sa sanlibutan at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po. One of the truths that we have to understand in our life is that sometimes we are successful not because we have done our best, not because we are intelligent, not because we are strong, but we have become successful in life because someone prayed for us. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kapag nagtatagumpay ka sa buhay, kapag malusog ka, kapag ligtas ka, kapag pinagpala ka, pag nakakatanggap ka ng mga grasya galing sa Diyos, huwag sanang agad lalaki ang iyong ulo. Hindi lang dahil pinagpaguran mo yan. Ito ay dahil may taong nagmamahal sa'yo, pinagdarasal ka. At yan po ang ating narinig sa ating mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, narinig po natin na bago umalis, si San Pablo, pinagdarasal niya ang komunidad ng Efeso. Alam po niya na sa pag-alis niya, baka pasukan sila ng iba, guluhin ang kanyang mga inaral, ang kanyang paggabay sa kanila. Nag-aalala din po si San Pablo na baka may mga ibang guro na magtuturo, magsasabi ng kasinungalingan, ng hindi totoo, baka paniwalaan ng komunidad. Sila ay maligaw. That is why, go back to the first reading. Saint Paul was praying for this community. He said, I commend you to God. At sa ating pong ebanghelyo, narinig naman natin ang dasal at panalangin ng ating Panginoong Hesukristo para sa mga apostol, para sa mga alagad, para sa ating simbahan. Jesus said in the Gospel, Holy Father, keep them in your name, that they may be one as we are one. Protect them in your name. Consecrate them in the truth. Kaya nga po, hindi nakakapagtaka, 2,000 years na ang ating simbahan. At hanggang ngayon, buhay pa rin, umiiral pa rin, nagpapatuloy pa rin tayo. Yan po ang ating pinapasalamatan sa Diyos. Saan nanggagaling ang ating pagkakaisa? Bakit nananatili tayong matatag? Ito ay dahil bago umakyat sa langit si Jesus, pinagdasal tayo. Napakaganda. At hanggang ngayon, yan po ang mabuting balita. Maraming mga anghel, mga santo sa langit, inaalala tayo, pinapanalangin tayo sa Diyos Ama. Kaya nga po, balikan nyo din ang sabi ni San Pablo sa mga Hebreyo. Saint Paul has written, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that clings so closely to us. Let us run with perseverance the race that is set before us. Kapatid, huwag mong gagawing mabigat ang iyong buhay. Tapon mo kung ano man yung mga negatibo, hindi mabuti na kinikimkim mo, tinatago mo. Umasa ka. Matatapos din ang karera ng buhay, di lang dahil malakas ka, pero dahil maraming mga banal na nagmamahal sa atin, ang Diyos nagmamahal sa atin, at maraming nagmamahal sa iyo, pinapakita nilang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng pananalangin sa iyo. May napakaganda pong kwento tungkol po sa isang misyonaryo. Ang pangalan po niya ay si David Livingstone. Nung pong bata si David Livingstone, kwento niya, habang nagsaserve daw po siya sa simbahan, merong isang misyonaryo na dumating. At siya po ay humihingi, naghahanap ng mga volunteers na pumunta sa Africa para magmisyon. Tanong po ng misyonaryo, sinong gustong pumunta? Sinong gustong tumulong? Dahil kailangan po na merong magpahayag sa salita ng Diyos. Marami daw po ang nahihirapan, marami po ang nagugutom doon sa Africa. Pero karamihan po ng mga nagsisimba noon, mga matatanda, mga senior citizens. Kaya itong maliit na bata, inspired, si David Livingstone, tinaas daw po yung kanyang kamay, sabi niya, ako po, gusto ko po, pupunta ako.
Tuwang-tuwa naman ang misyonaryo, pero sinabihan siya, kung gusto mo mag-volunteer, magpakatapos ka, mag-aral ka ng mabuti, magdoktor ka. Dahil ang kailangan doon sa Africa ay isang misyonaryong doktor. Kaya nga po, nagpursige itong si David. Siya po ay nagdoktor, nakatapos siya. At mula po sa Ireland, taga doon po sila, lumipad siya papunta sa Africa. Ilang taon po, talagang ginugol, naging tapat itong si David, nanggagamot ng mga may sakit na Africans. At pag wala po siyang pasyente, binabasahan sila ng Biblia, tinuturuan tungkol sa salita ng Diyos. Pero meron pong isang tribo daw, doon po sa Africa, medyo malayo. Pilit po nilang pinapasukan dahil yun na lang po yung natitira na tribo na hindi naging Kristiyano. Kaya lang po yung kanilang hari o chief, ayaw pong maniwala kay Kristo. Kaya sinabihan po itong si David at yung grupo niya, ngayong gabi, lulusob kami, pupuntahan namin kayo, papatayin namin kayo lahat. Takot na takot po itong si David at yung mga kasama niya. At alam po natin itong kwentong ito kasi nagsusulat po sa diary itong si David. Nung pong gabing yon, sinulat niya yung petsa, sinulat po niya yung mangyayari na may lulusob dito, papatayin kaming lahat sa compound. Nagdarasal siya, sabi niya, Panginoon, tulungan mo naman kami. Ikaw nagbigay sa amin ng mission ito. Huwag mo kaming hahayaan na mamatay. Pero ang nakakapagtaka, wala daw pong lumusob na tao o mga Africans, wala pong pumatay, walang nakapanakit sa kanila. Ilang taong pong lumipas, nakuha din po nila yung loob ng tribong yon. At nung nagpakonberte na po yung kanilang chief, yung hari, sumunod na po yung mga ibang katutubo. Nagkaroon po ng pagkakataon si David na kausapin yung hari. Sabi niya, natatandaan niyo po ba, mga ilang taon na yon? Sabi niyo, papatayin niyo kami. Sabi niyo, lulusob kayo doon sa compound namin. Bakit hindi kayo dumating? At sumagot daw po yung hari, sabi niya, dumating kami. Papatayin talaga namin kayo. Kaya lang, pagkatating namin doon sa compound, nabigla kami dahil merong mga 39 na mga higante na warriors, nakasandata, naghihintay, binabantayan ang inyong compound. Alam namin, hindi namin makalimutan yung gabing yon. Binilang namin silang lahat. 39 sila. Kaya naman umatras kami. Hindi po makalimutan ni David yon. Yan naman po nung umuwi siya sa Ireland, pagdating po nila doon sa simbahan, kinuwento niya yung nangyari. At pagkatapos po ng kanyang kwento, nilapitan po siya nung sekretaryo ng simbahan. Tinatanong, naalala mo ba kung ano yung petsa nung sinabi ng hari na sila'y lulusob? Naalala mo ba kung kailan yun na nakakita sila ng mga higante doon sa compound nyo? At dahil po may diary itong si David, binuksan po niya, sinabi niya yung petsa, ito pong sekretaryo, pumunta sa opisina, meron din po siyang libro, sinusulat ilan yung mga nagsisimba, ilan po yung mga nananalangin nung araw na yon. At alam niyo po ba kung ano natuklasan nila? Yung araw na yon na dapat lusubin sila, na dapat saktan sila, na dapat patayin sila, ilan yung mga tao na nandun sa loob ng simbahan sa Ireland na pinagdarasal sila David? 39 sila. Yung 39 na mga higante na nagbabantay sa kanila ay nandun sa Ireland dahil sa kanilang dasal, dahil sa kanilang panalangin. Wow! Nakakamangha po, no? Nakakabigla. Yan po ang milagro kapag wala kang tigil na pinagdarasal mo ang iba. Tandaan niyo po, may kapangyarihan. Hindi lang sa pagdarasal para sa iyong sarili, kung hindi makakaranas ka din ng kapangyarihan at lakas kapag ikaw ay nananalangin para sa iba. Kaya nga, mga kapatid, huwag kayong tumigil na magdasal. Pray, but not only pray for yourself, pray for someone else. Because you don't know, somebody is also praying for you. Ang pagdarasal na ginagawa mo para sa iba, babalik din at babalik din yan sa'yo. Believe that you are being blessed because someone else is also praying for you. Ang mabuting balita, kahit na hindi po natin alam, may nakakaisip sa atin, may nagmamahal sa atin, may tahimik na nananalangin at nagdarasal para sa atin. Kaya kapatid, huwag kang malungkot dahil hindi lang ang iba ang nagdarasal sa iyo,
nauna na ang Diyos, pinagdasal ka niya. At nandyan ang mga banal, ang mga santo, walang sawang nananalangin para ikaw ay pagpalain. Hindi lang ngayon, kung hindi araw-araw at hanggang marating mo ang buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Habang naghahanda tayo sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ating sabihin, ipagdasal, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa bayan naway magiging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan.
Ang dangal ng tao ay ganap na tinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Florentino aming Arsobispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandang loob at paggiliw. At sa kakayanan nito para kami dalisain, kami naway pagindapatin lagi sa iyong nakahain. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Remember, my dear friends, that you are successful not because you are intelligent, you did your best, or because of your resources. But you became successful because somebody is praying for you. You have been blessed because somebody is thinking about you. You receive grace in your life because from the beginning, God thought of you, God prayed for you. So do not stop praying for others. Minsan meron mga ibang mister, pinapagalitan ng kanilang mga misis, simba ka ng simba, baka lumampas ka na sa langit. Pero dapat alam natin ang sagot natin dyan. Sabihan niyo po mga mister niyo, kaya nagsisimba ako kahit na mag-isa. Kasi pinagdarasal kita. Believe in the power of prayer. Believe that blessings and graces abounds. Not only when you pray for yourself, but also when you pray for others. Do not stop praying whatever the circumstance is. And be consoled by the thought that you are praying not alone, that you are praying with the saints in heaven, that you are praying, you are united with Jesus who loves you. Sino yung mga kailangan ng iyong panalangin at dasal? Ibulong mo sa Diyos ngayon. At ano man ang ating binibigay, babalik at babalik din sa atin. Bless others through your prayers, and you will be blessed. Believe that silently, someone somewhere is also thinking about you, praying for you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.